Tag-ulan na naman. Kaya naman sa Cagayan, usap-usapan ang umuusok na pinapaitang kambing. Pero huwag kang mag-alala, hindi ka magiging bitter dito. Dahil sa putahing ito, may gandang balita si Manong Roy Polipol. Ang tamis ng tagumpay sa simple niyang hanap buhay, ihahain niya sa inyo. Matagal na naging OFW si Manong Roy, ngunit pag-uwi niya sa Pilipinas, kailangan pa ring maghanap ng paraan upang maipagpatuloy ang pagsuporta sa kanyang pamilya. Maraming mga trabaho na gusto namin dahil nga po doon sa 3 po naming anak. Ibig namin na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Noong una, nag-buy and sell sila ng mga cakes hanggang napunta sila sa livestock. Dahil nung nagtitingin-tingin po kami doon sa Facebook, kahit maraming mga reseller ng kambing. Kaya doon po ako nagsimula na try ko ito kung talagang magbuboom o hindi. Pero hindi rin naging madali ang pagbiyahe ng mga ito mula sa ibang lugar papuntang Cagayan. Wala tayong pagkukunan dito sa Cagayan. Mahirap ang kambing dito. Kaya pinanggagalingan ng mga kambing na seller po namin ay galing silang Mindoro. At yung mga taga Isabela po naman, sila ang nagdi-deliver po sa amin. Pero hindi maiiwasan kung minsan, pagka-deliver po nila, after a few hours, after a few days, namamatayan. Kaya lugi na po yun. So yun ang nagiging risk sa livestock. Sa kabila ng mga panganib at pagkalugi, bakit nga ba hindi niya ito isinuko? Nakita ko kasi yung kambing dahil nga po, maraming mga bumibili po dito noon dahil inaalagaan nila dahil very rare ang kambing pa dito noon. Kaya nag-reseller po kami. Hanggang sa may mga customers na nagbigay sa kanya ng bagong ideya. Maraming mga bumibili at sila naman nag-encourage sa akin. Ba't hindi mo subukan magkatay ng kambing at maglako, mag-sell ng goat meat? Sinubukan din po namin. Lamang kung minsan hindi na ibebenta lahat. Halimbawa sa ulo, sa paa at saka doon po sa iba't ibang bahagi ng kambing. Kaya doon po kami nagpasya na magluto ng karne ng kambing. Para walang masayang po. Pwede kang magkaldereta dyan, pwede kang magpinapaitan, pwede kang magkilawin. Dahil yan ang patok dito sa mga Cagayanos dahil ang Ilocano gustong-gusto ang karne ng kambing. Kaya naman sa tabi ng tulay sa Gonzaga, Cagayan, itinayo nila ang maliit nilang kainan na naghahain ng kanilang espesyal na pinapaitang kambing. Simple man ang kanilang kabuhayan, unti-unti itong nakilala at dinarayo ng kanilang mga kababayan. Nagustuhan ng mga iba na hanggang ngayon ay sumusuporta at doon pa rin sila kumakain sa amin. Talagang hands-on po kami doon sa pagluluto. Nililinis talaga namin. Lagi namin binabalikan kasi masarap eh. Dahil masarap tong mga luto nila eh. Sakto yung mga ng papait, kaya maraming dumadaan dito kumakain.
karaniwang karinderya, iba't ibang ulam ang mapagpipilian. Pero sa kainan ni Manong Roy, 2 putahe lang ang nasa menu. Pinapaitang kambing at kinilaw na kambing. Pero paalala lang ha, hinay-hinay sa pagkain baka tumaas ang uric acid. Alam niyo bang hindi ang karaniwang lahi ng kambing ang gamit ni Manong Roy sa kanyang mga putahe? Ang karamihan na kinakatay po namin ay yung tinatawag nilang Anglo-Nubian, yung Boer na meat type kasi matataba po ang mga yan. Hindi yung mga native na kambing kasi kung native na kambing kahit matagal na po yan, hindi talaga tataba yan o lalaki. Pero yung mga may breed ay magaganda po yan at mas maganda ang kita at mas masarap ang karne po ng mayang. Alam niyo ba kung saan nagmula ang pinapaitang kambing? Ang pinapaitang kambing o simpleng pinapaitan ay isa sa mga tradisyonal na pagkaing Pilipino na nagmula sa Hilagang Luzon. Bilang bahagi ng kaugaliang walang sinasayang na bahagi ng hayop, ginagamit dito ang karne at iba't ibang lamang loob ng kambing. Naging tanyag ang putahing ito lalo na sa Ilocos at mga karatig lalawigan. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang pinapaitan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas at nagkaroon ng iba't ibang bersyon. Ngunit nananatiling ang Hilagang Luzon ang pinakakilalang rehiyon na kaugnay ng tradisyonal na pinapaitang kambing. Mahilig ba kayong magluto? Tara, alamin natin kung paano niya inihahanda ang kanyang espesyal na pinapaitang kambing. Sa regado ng pangpapaitan, medyo marami lang ang sibuyas. Para yung pinaka-aroma niya po para magleles yung ano niya, yung amoy ng kambing. Karamihan po kasi ang kinakatay po namin ay lalaki. Kasi mas malaman yung lalaki. Kami na mismo ang nagkakatay doon sa kambing. Meron yung pagkakatay kasi na binubuhusan lang ng mainit na tubig at kinatanggal yung mga balahibo. Pero sa amin, hindi po. Blowtorch po namin talaga para matanggal yung anggo niya. Pagkatapos pa blowtorch, kami na rin ang nagdedibon. Idinedibon po namin para ilalagay doon po sa pinakasabaw ng papaitan. Kasi yun ang magpapalasa mismo sa sabaw ng pinapaitan, yung mga buto-buto ng kambing. Karamihan sa inilalagay sa pinapaitan, yung ano niya, yung laman loob mismo. Pero sa amin, hindi lang laman loob, hinahaluan namin ng ano niya, yung laman niya talaga. Kung meron namang medyo taba niya doon sa kambing, yun ang una naming isinasalang doon sa palayok para mag-oil yun. Pagka na-dissolve na yon at naging oil na, yun na ilalagay na po namin yung luya. After nun, yung sibuyas, tapos betchin. Pagka naluto na, meron na kaming ilalagay na patis. Pagka kumulo na yung patis, para hindi mabaho na sinasabi nila, pakuluin ng pakuluin. Tapos pagkakakulo, saka ilalagay yung pang pinapaitan, yung pinispes na sinasabi ko.
Hindi apdo ang ginagamit ni Manong Roy para maging mapait ang kanyang pinapaitan. Ang sikreto nila ay ang pinespes, ang katas ng bahagyang natunaw na damo mula sa tiyan ng kambing na nagbibigay ng kakaibang pait at lalim ng lasa sa tradisyonal na pinapaitang Cagayan. Pinakukuluan muna ito saka pinipiga ang katas at ang mapait na katas na yon ang inilalagay sa pinapaitan. Doon din kukulo ng kukulo. Parang naigisa na po yun. Saka namin ilalagay yung karne ng kambing pang pinapaitan. At yung mga laman loob, halos mga 6 hours na kumukulo yon. Medyo makunat yung balat ng kambing. Doon nagpapatagal. Pagkatapos na hango namin yung pang pinapaitan, yung mga buto-buto, ginigisa po namin. Pag hinango namin doon sa malaking kaldero, yun naman ang ilalagay namin pero nakagisa na, yung puro buto. Ilang oras man itong pakuluan, sulit naman ang paghihintay sa bawat mangkok ng pinapaitang kambing. Ayon kay Manong Roy, sa humigit kumulang na 40 kilos na kambing, maaring makapaghain ng 200 servings na pinapaitan. 100 pesos ang per serving nila with 1 cup of rice na. Sulit sa sarap, sulit din na pagkakakitaan. Mula sa pagtitinda ng mga putahing kambing na itataguyod ni Manong Roy ang pag-aaral ng kanyang mga anak at hanggang ngayon patuloy niyang natutustusan ang pangailangan ng kanyang pamilya. Yung panganay po namin na anak awa ng Diyos ay nakapagtapos na po siya ng education, major in English, kasama naman po sa cum laude. Yung pangalawa naming anak kumukuha ng Financial Management sa New Era University po. At yung bunso po namin ay pang grade 12 na po siya ngayon. Kinikilala ni Manong Roy ang pinakadahilan kung paano nila narating ang kinaroroonan nila ngayon. Hindi nagbabago yung pagtitiwala namin sa ating Panginoong Diyos. Ang lagi kong sinasabi sa aking mga anak at sa aking asawa, siya ang may plano ang lahat. May tamang panahon at pagkakataon para tayo ay makapagtagumpay. Hindi man marangya ang maliit na kainan ni Manong Roy. Dito naman unti-unting natupad ang malalaking pangarap ng kanyang sambahayan. Mapait man ang putahing kanyang inihahain, naging matamis naman ang bunga ng kanyang pagsisikap, pagmamahal sa pamilya at pananampalataya sa Diyos na mapagbiyaya. Proud ako na nagluluto ng pinapaitang kambing dito sa Cagayan Province. Dahil trabaho ko to. Umay kayon, tamangan tayon.